Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung ang isang tapik sa balikat ay may dalang sumpa? Paano kung ang isang inosenteng pagbati ay magbukas ng daan para sa mga nilalang na gumagapang sa ilalim ng iyong balat? At kung sa sikihor ka naroroon, handa ka bang makaharap sa mga mata ng isang mangkukulam o mambabarang na nagtatago sa likod ng mga ngiti? Ano ang iyong gagawin kung marinig mong binubulong sa hangin ang iyong pangalan? At maramdaman ang malamig na daliri na dumampi sa iyong batok? Sa kwentong ito, matutuklasan mo kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang simpleng tapik at kung sino ang mananatiling buhay matapos ang gabing iyon. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Tapik ng dilim. Ang alamat ng mangkukulam at mambabarang sa bayan ng Maria sa Sikihor. Binabalot ng puting usok ang mga punong molav tuwing dapit hapon. At sinasabing ang mga anino rito ay hindi basta-basta. Dalawang makapangyarihang nilalang ang namumuhay sa magkabilang dulo ng isla. Si Aling Leonor, ang kilalang mangkukulam na may kakayahang bumuo ng sumpa at mangdamot. At si Ka Eduardo, isang mambabarang na kayang magpadala ng mga insekto sa katawan ng tao upang kainin sila mula sa loob at magdulot ng kakaibang mga sakit. Walang sinumang maglalakas loob na paglapitin ang dalawa. Sinasabi ng matatanda na ang kanilang galit ay tulad ng apoy at alon, magkaibang elemento, ngunit pareho. At kagaya ng tubig at langis, hindi sila pwedeng magsama. Isang beses nang magkatagpo ang kanilang landas sa isang pagtitipon ng mga albularyo. Doon nagsimula ang hidwaan ng sabihan ni Aling Leonor, si Ka Eduardo, na ang kanyang barang ay nagdadala ng kapahamakan sa mga inosente. Ikaw ang tunay na salot, ani Leonor habang nagdidikdik ng dahon ng takip kuhol upang gumawa ng mga panglunas sa sugat. Hindi mo dapat ginagamit ang iyong kaalaman upang makapanakit ng mga taong wala naman talagang ginagawang masama para lang sa kaunting pera. Si Ka Eduardo, na may hawak na sinaunang sisidlan ng pinong alikabok ng bubuyog at iba pang insekto, ay ngumisi. Nagsalita naman ang banal. Huwag kang magmalinis. Alam nating lahat na nandito kung ilan na ang nabiktima ng kulam mo. Huminto si Aling Leonor sa kanyang pagdidikdik. Hindi ko tinatanggi na may nasasaktan din ako. Pero tanging may mga kasalanan lamang ang aking pinaparusahan at kailanman ay di ako nagpapabayad. Tiningnan ng masama ni Ka Eduardo si Aling Leonor. Hindi bayad ang tawag dun kundi donasyon. Alam mo at alam ko na kung hindi sila magbibigay sa atin ng kahit ano, sa atin babalik ang anumang sumpang ating gagawin. Mula noon ay tila hindi na nagkaroon ng katahimikan sa tuwing sila ay magkikita. Ang buong bayan ay naging lugar ng pagtatagisan ng kanilang angking kapangyarihan at karunungan. Isang gabi, sa loob ng kanyang madilim na kubo, hinanda ni Ka Eduardo ang kanyang pinakabagong pambabarang. Sa sulok ng silid,
Kumikislap ang liwanag ng kandilang itim habang ang usok ng insenso ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Gumamit siya ng mga uod at alitaptap na inihalo sa niyog na nakuha mula sa punong kinapitan ng kidlat. Isang punong pinaniniwala ang may dalang puwersa ng langit at lupa. Habang bumubulong ng mga lumang wika, pinasok niya ang mga insekto sa isang pulang bote na tila nagliliyab sa ilalim ng apoy. Ang hangin sa kubo ay biglang bumigat. At tila may malamig na mga daliri na dumampi sa kanyang batok. Nangangailangan ako ng tagapagdala. Sabi niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa loob ng kubo na para bang may sumasabay na ibang boses mula sa dilim. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot ngunit itinuloy ang ritual. Dinudurog ang mga dahon ng kamangyan at inihahalo sa dugo ng manok. Sa kanyang isip, naalala niya ang isang batang dalagita na minsang lumapit at nagmano sa kanya. Inosente at walang malay sa panganib. Sa tapik niyang iyon sa balikat ng bata. Ipinasa niya ang simula ng sumpa. Isang usog na magdudulot ng panginginig at lagnat. Unti-unting papasok sa mga ugat nito at hahantong sa pagkabulad. Hindi mo alam, bata. Bulong ni Eduardo. Na ikaw ang magiging susi sa pagbagsak ng aking kaaway. Hindi ka niya matitiis. Si Clarita, ang batang iyon. Ang pamilya nito ay bagong salta lamang galing pa sa Batangas. Likas na mabait at magalang ang bata. Kaya wala itong pinipili sa kinakausap at nirerespeto. Maging ang mga matatandang kilalang misteryoso sa baryo. Palaging nakangiti si Clarita. At madalas siyang nag-aabot ng mga bulaklak sa mga kapitbahay bilang tanda ng magandang asal. Ngunit isang umaga, napansin ng kanyang ina ang matamlay na mga mata ng bata at ang tila pagbigat ng katawan nito na para bang dinadala ang lahat ng lungkot ng mundo. Nagsimulang magkasakit si Clarita. Sa una, akala ng kanyang ina ay karaniwang sipon lamang. Lagnat at ubo na maaaring dulot ng malamig na hangin sa bagong tirahan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, namumugto ang kanyang mga mata. At tila may mga gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Maliliit na bukol na gumagalaw sa mga braso at binti niya. Naanimoy may mga buhay na nilalang sa loob. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang manlamig at pumuti. At sa gabi, nagigising siya sa mga bangungot na may kasamang matinding pag-ubo at pagsusuka ng maliliit na itim na batik. Isang gabi, umiyak siya ng umiyak. Sinasabi niyang may mga gumagapang sa kanyang lalamunan. Pilit na sinasalisik ang kanyang liig na para bang nais niyang dukutin ang mga ito gamit ang sariling mga daliri. Ang kanyang ina, bagamat nanginginig sa takot, ay pinilit siyang yakapin at pinakalma habang nagdarasal ng Ama Namin sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dasera. Sa sobrang takot at desperasyon, nagtungo sila sa dako ni Leonor. Dala ang pag-asa na maaring may lunas ang misteryosang babae sa kabila ng mga sabi-sabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan,
Hinaplos ni Leonor ang noo ng bata. Saka tinapik ng marahan ang kanyang likod. Isang kontrausog na may kasamang bulong. Sa tapik ko. Lumayas ka. Sa hininga ko. Matunaw ka. Kumuha siya ng langis mula sa lana ng niyog at naglagay ng mga durog na dahon ng bunga sa katawan ng bata. Habang ikinikiskis ang langis sa malamig na balat ni Clarita, nagsimula ang katawan ng bata na manginig ng labis. At ang kanyang mga kuko ay humukay sa banig sa sakit. Isa-isang naglitawan ang mga bukol sa kanyang mga braso at leg. Gumagalaw. Lumalaki bago pumutok at naglabasan ang mga insekto. Maliliit na itim na langgam at uod ang gumapang palabas ng kanyang balat. Bumagsak sa sahig na may kasamang nakasusulasok na amoy ng dugo at bulok na laman. Si Eduardo. Bulong ni Leonor, habang ang kanyang mga mata ay tumitig sa malamig na hangin na dumaloy sa bintana. Magsusumbong ang hangin sa kanya. At alam niyang paparating ako. Sa gilid ng isang bakawan, nagtagpo sina Leonor at Eduardo. Dala ang mga gamit nilang panlaban sa isa't isa. Si Leonor. Hawak niya ang isang sisidlang puno ng abo. Asin. At pinatuyong dahon na amoy kamangyan. At si Eduardo naman ay may supot na puno ng mga pulang alitaptap na kumikislap na tila nag-aapoy sa dilim. Humihip ang malamig na hangin mula sa dagat. Nagdadala ng mga aninong parang mga multong nagmamasid sa kanilang paglalaban. Panahon na para matapos ito. Ani Leonor. Bumuo ng bilog sa lupa gamit ang asin at abo habang binubulong ang mga salitang matagal nang ipinagbabawal sa mga bagong albularyo. Umalon ang hangin. At ang mga punong bakawan ay tila sumayaw sa biglang pagdilim ng paligid. Nagpakawala si Eduardo ng mga alitaptap na naging mga itim na alupihan. Sa isang iglap, pinasok ng mga ito ang bilog na ginawa ni Leonor, ngunit biglang nagliyab ng tamaan ng apoy mula sa kanyang tapik sa lupa. Sumiklab ang apoy ng kulay asul at berde. Nagpapakita ng kakaibang lakas ng kanyang kulam. Hindi ka na makakapanakit ng kahit sino. Sigaw ni Leonor. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw at sinabayan ng mga kulog sa malayo. Nagpakawala si Eduardo ng huling pambabarang. Isang maitim na ulap ng insekto. Sumisipol at humahampas sa hangin na parang isang buhay na halimaw. Ngunit sinalubong ito ni Leonor ng hininga at dasal. At naglaho ang ulap na parang usok na tinangay ng hangin sa dagat. Kinabukasan. Katahimikan ang bumalot sa baryo. Walang kahit isang ibon ang maririnig. At ang mga alon sa dalampasigan ay tila huminto sa kanilang pagbulong. Si Eduardo ay hindi na muling nakita. May bulong-bulungan na ang kanyang mga alaga. Ang mga insekto at alupihan na minsang sumusunod sa kanyang utos ay bumaligtad sa kanya at kinain ang kanyang katawan hanggang buto.
Ang iba naman ay nagsasabi na nakita raw ang kanyang anino sa ilalim ng puno ng bakawan. Nakatitig sa mga dumadaan na parang naghihintay ng pagkakataong bumalik. Si Clarita ay gumaling. At ang kanyang pamilya ay nag-alay ng itlog at bigas bilang pasasalamat. Kasabay ng dasal na huwag nang maulit ang gabing iyon ng takot at dalamhati. Ngunit sa Siquijor, alam ng lahat, ang kapangyarihan ay hindi basta-basta nawawala. Sinasabi ng matatanda na sa tuwing may dumadating na hindi kilala sa baryo, madalas itong lumalakad ng mabagal. Tila may dalang bigat sa balikat. Sa bawat tapik ng estranghero, sa bawat malamig na hangin dumaan sa batok, parang may bumubulong. Ingat ka sa mga kamay na hindi mo kilala. At sa mga bata na mahilig magmano sa mga bagong dating. Laging may paalala ang mga nakakatanda. Hindi lahat ng kamay ay may basbas. May mga palad na nagdadala ng kamatayan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.